So, this video is all about that particular issue, that particular chismis, to clarify some things. First, eto na, Mars! Ano nang chika natin dyan? Remove ko na yung salamin ko. Ang dilim, no? Hirap pala chumismis kapag naka-shades. Anyway, first things first. May kodigo ako I apologize kung meron akong kodigo. Siyempre, ang hirap kapag impromptu lang lahat sa isipan ko. Oh! Sensya na sa casing ko. Anyway, first things first. Hiwalay na pala sila 2003 pa lang As in, there's a court order issued by Pasig City Regional Trial Court or Metropolitan Trial Court, I don't know, basta Pasig City Court, nahiwalay na pala itong mag-asawang to 2003 pa lang. And given na walang divorce sa Pilipinas, so ano lang yung meron sila? Legal separation lang ng properties. Nawala na yung conjugal blah blah blah. After 11 years of marriage, kinasal sila 1992. The court order of legal separation was issued 2003. So after 11 years of their marriage, tapos na, finish na. Simula na 2003, wala na, we are legally separated. Yung kikitain mo, kita mo na yan. Yung kikitain ko, kikitain ko na yan. Alright? Tapos itong mga property, itong bilyones na meron tayo right now, papartihin natin ito ng maayos, given by the power of the korte. So bottom line, ang hindi ko maunawaan, hindi maarot ng aking isipan, bakit mo isasabit si Miss Ivana Alawi dyan sa kasuhan ninyong mag-asawa? Technically mag-asawa, kasi hindi pa sila anak. I don't get the point Alam mo sa sarili mo, Madam, nahiwalay na kayo 2003 pa lang. So, hindi natin alam kung ano talaga namamagitan dito kay Miss Ivana Alawi at dito sa Mister. Sabi nga nila, walang usok kung walang apoy. At dahil merong usok, merong apoy. So whatever it is, ang bottom line dito, 2003 pa lang kayo hiwalay, bakit mo kinakaladkad yung pangalan ni Ivana? Labo mo, Madam. Diba? Nakabuntis nga, ikaw na mismo nagsabi sa petition na final mo dun sa affidavit or whatsoever you call it na nakabuntis yung asawa mo, dalawang babae, meron siyang dalawang illegitimate child. Dun pa lang sa puntong alam mo sa sarili mo na matagal na itong may mga kinakasama. So bakit mo kakalkarin yung pangalan ni Ivana? Kasi sikat siya? Anong strategy mo? What's your game plan here? Na mas papanigan ka ng korte? Kasi merong isang sobrang laking pangalan na tao with 34 million followers, or about 40% of the internet population of the Philippines, na very strategic na siya yung gamitin mo sa kaso mo para manalo ka sa annulment case at papunta sa lahat ng ari-arian? Ganun ba yun? Hindi ko maunawaan Please explain nga. Kasi para makatulog kami mga marites Diba? Hirap makatulog kapag ganyan iniisip pa namin kung ano bang plano mo talaga. Eto pa! Alam mo, maraming naging babae si Mister, yung legal husband, or legal husband. Kasi hindi pa nga annulled Including, sino pa? Yun na, yung in-upload ko, si Angelica, saka si Yen Santos. Diba? Ang dami, all throughout for the last 21 years Mga iba pang mga artista, model, ang tatanda na ngayon, 40 plus years old na ngayon, 35 years old, 45 years old na ngayon Pero hindi mo sinabit sa case for Ivana. Labo. Ito ba malupit dyan, Madam, no? Halos nakuha mo na lahat ng ari-arian ng asawa mo Nakatira ka sa Forbes. Halagang 300 or 400 million pesos, yung Dasma property. At napakaraming condominium, billion na yung naipangalan at nalipat sa'yo. Ano ba bang gusto mo? Na makita mo naghihirap na sa kalsada at bankrupt yung mister mo? Grabe ka naman, Madam. Hindi ka dinadamutan Nirequest mo to, ipangalan to sa akin, nilipat sa'yo. Akin tong Forbes, nilipat sa'yo. Dasma, nilipat sa'yo. O itong mga kondong to, nilipat sa'yo. Pinangalan na sa'yo lahat para lang sa ikakatahimik na yung puso kasi gusto na rin matahimik ng mister mo at makamove forward sa buhay niya.
Pero ikaw, gusto mo lahat mapunta sa'yo. Ano ba yung pinaka-goal mo? Na makita siya naghihirap at namamalimos sa kalsada? Para wala na yung mga lumapit sa kanya mga kababaihan? Ganun ba yon? Higanti ba ito? Paghihiganti? Ano ang hihigantihin mo? Wala namang ginawa sa'yo yung mali ng tao. 2003 pa lang, hiwalay na kayo. Binigay lahat sa'yo. May kinarabaho ka ba, madam? Pinaghirapan lahat yan ng Mr. Mo bilang isang malaking negosyante. Ultimo yung share sa Digi Plus na 30 million plus shares. Right now, magkano yung halaga nun, madam? 1.6 billion pesos. Nakapangalan pa rin sa'yo. Billionaire ka, peso, multi-billionaire kang madam. Dahil sa asawa mo, jackpot ka. Dahil sa paghihiwalay niyo, dahil sa legal separation niyo, binigay niya sa lahat kasi napakabuti ng asawa mo eh. Kung iba yan, naku! Pero dahil alam mo na mabuti yung asawa mo at hindi ka kayang iganon, at bigay lang siya ng bigay na lahat naman nare-request mo kasi gusto niya matahimik yung buhay niya, inaabuso mo! Ngayon, dinamay mo pa si Ivana. Hindi mo. Kaka-babe ka, kaka-babe. Ang gigigil ako. Sorry. Eto pa matindi sa'yo, madam, no? Few months ago, sabi mo, papayag ka sa annulment. Eto, take note ha, after mo na makuha halos lahat ng ari-arian ng asawa mo, around 70 to 80% ng kanyang properties ay naibigay na sa'yo. After everything, meron ka pang hinihingi. Alright? Para pumayag ka mo sa annulment. Ang gusto mo, after annulment, meron kang 1 million pesos allowance every month, lifetime, hanggang sa matigok ka. Ito pa yung pangalawa mong request. After annulment, okay, lahat ng kikitain ng asawa mo, maging dollar billionaire pa siya dyan, kumita siya ng 10 billion, 20 billion, 30 billion pesos, gusto mo, meron kang share kahit annulled na kayo. At hindi pumayag yung asawa mo, kaya ka ngayon nag-iingay sa social media. Kaya mo sila dinidikdik. Dahil hindi pumayag yung asawa mo, lahat ng galit mo, binabaling mo dito kay Ivana. Bakit? Ano bang meron talaga kay Ivana sa Mr. Mo? Ikaw lang nakakaalam nun. Ano ba? Bakit ba? Bakit sa dami-dami after 21 years, ngayon ka lang nagkakaganyan? Kasi hindi mo matanggap na after 21 years, ngayon lang siya nag-file for the first time ng annulment? At sinisisi mo si Ivana? Ganun ba yun? So anong gusto mo mangyari? Maghirap sila sa kangkungan? Itagal niyo ng hiwalay eh. Nakuha mo na nga lahat. Ano pa ba? Ano pa? Diba ang goal nga ng mga ganito naghahabol ng asawa is makuha yung mga properties, makuha yung yaman, makuha yung share nila. More than 50% pa nakuha mo. So nakuha mo na ngayon. Nagre-request ka pa ng 1 million allowance per month, lifetime, at share sa lahat na kitain ng asawa mo habang buhay kahit annulled na kayo. Yun ba? Dahil doon kaya ka nag-iingay-ingay ngayon, madam? Grabe ka naman! Hindi mo? Masaya ka ba dyan? Sa ganyang klaseng buhay? Na puro korte, puro paghahabol? Puro pera, puro properties? I'm asking you right now, happy ka ng ganyan? Nakapaghiganti ka na eh, nakuha mo na nga lahat eh. Okay na, may revenge ka na. Nakuha mo na yung mga yaman, yung properties and everything. So ano pa? Happy ka ba ngayon? Sana happy ka, madam. I'm praying for you. Nanahimik yung tao. Dinadamay mo, sinisira mo yung imahe, kinakalagkad mo, palibasa siya yung pinakasikat. Gagamitin mo sa kaso para mabwisit mo yung asawa mo dahil, bakit ba? Meron ba siyang concern doon sa tao? Ganun ba yun? Kaya dinidiktik mo si Ivana? Anyway, sorry no, nalala ko rin sa lakbo ng damdamin. Base sa kodigo ko, hindi ko na pala na-check yung kodigo ko, pero nasabi ko na lahat. Dahil lang naging emotional ako, no?
I'll be straightforward sa lahat ng mga kapanood nito. I'm doing this video kasi somehow, acquaintance kami ni Ivana. Nasabi ko somehow tropa, pero hindi eh. Hindi naman kami ganun ka-close eh. Ang ayaw ko lang, naagrabyado yung kakilala or kaibigan or tropa ko kapag alam kong nasa tama sila. Yun yung pinakaayaw ko sa lahat. Ganito akong tropa, ganito akong kaibigan. Ganito ako maging kakilala. I will use my influence, my media reach, my power para depensahan yung mga tropa ko or mga kaibigan ko na alam kong nasa tama pero naagrabyado. Hindi ko makilala yung lalaki. Sa totoo lang eh. Never, hindi pa kami nagkaka-contact, never. So kung meron silang issues at hindi sinabi dito si Ivana, hindi niyo ako makikita ditong na may depensa or nag-upload ng video or nag-upload ng mga different posts. Ang akin lang, madam, with all due respect, huwag mo palaspasin sa publiko na si Ivana yung dahilan kung bakit nasira yung pamilya ninyo. I don't know the real reason kung bakit kayo naghiwalay nung 2003 or 21 or 22 years ago. So wag niyo siyang i-package ngayon or palabasin sa publiko or ilathala yung narrative na siya yung dahilan kung bakit nawasak ang inyong kasal, nawasak ang inyong pamilya. Dahil hindi naman yung totoo. Dahil 6 years old pa siya during that time. At kung ano man yung namamagitan sa kanila right now, let's say totoo yun. Hindi siya yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay. So stop dragging her to this issue. Strategy mo ba yun? Technique mo ba yun? Game plan mo ba yun? Para manalo ka sa case? Dahil maging malicious or controversial yung kaso ng annulment ninyo, if Ivana Alawi na pangalan ay madawit dito as third party, ganun po ba yun? Very wrong eh. Very wrong. Wala naman po talaga akong paki sa inyo, madam eh. Or kung ano may issue ninyo mag-asawa eh, labas po ako dyan. Kaya po ako nakikisaw-saw right now kasi naagrabyado yung taong inosente. Let's say, may relasyon talaga sila. Ano naman? What's wrong? Ang tagal niyo na pong hiwalay. Nagkataon lang, nasa bansa kayo na walang divorce. Kaya ang lakas ng loob mo ngayon maghabol. There's a problem with the country without divorce eh. Yung mga kagaya mo na ex-wife ay kayang maghabol sa lahat ng yaman ng asawa niya dahil nga walang diborsyo kahit legally separated na kayo. Ngayon, pinapalabas mo sa iyong narrative, sa kaso, sa affidavit or whatsoever. Pag ikaw agrabyado, makuha mo o masamsam mo yung 100% or whatsoever percentage, majority ng yaman niya. Kahit wala kang inambag dito. Kasi housewife ka lang naman at wala kang trabaho. Sinuwerte ka lang kasi napakasalan mo yung isang tao na from rags to riches, biglang naging bilyonaryo at nakajackpot sa buhay. Ang hindi ko lang maunawaan, after mo makajackpot sa marriage na to, bakit until now, hindi ka makamove on at hindi mo siya palayain at hindi mo siya bigyan ng kapayapaan after niyang ibigay na sa'yo lahat-lahat, madam, at dinadrag mo pa ngayon si Ivana Alawi. Sana masaya ka at madala mo sa hukay lahat ng yaman mo na nakuha mo sa asawa mo. Alright? At sana maging maluwag yung iyong puso sa lahat ng mga kasong ito. Kung diyan ka makakaramdam ng kapayapaan, I'm happy for you, madam. Tagalimos na lang sa kalsada, kung diyan ka magiging masaya, then so be it. Huwag mo lang idadawit or sisisihin si Ivana na nakasal ninyo dahil hindi yun totoo at alam mo po yan sa sarili mo, madam.
With all due respect. God bless you po.